hapon na ini. At patuloy tayong nag-aral ng kanyang mga salita. At nasa tayo, sa serye tayo ng ating binabalangkas na pag-aaral. Narito tayo ngayon sa lesson 4. At nung nakaraang pagbabahagi, ang aking ibinahagi noon ay what is a man? So ngayon, ang pamagat ng ating pag-uusapan ay what is sin? Ano ang kasalanan? At bagamat samot-saring komento ang maririnig natin doon sa trending ng pagkamatay ng anak ng isang kilalang personalidad sa Pilipinas, ay makikita natin ng sanhi at dulot nito na pinagmulan ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya ang kasalanan ay maaaring kumitil ng buhay, ang kasalanan ay maaaring magwasak at ito ang dahilan kung bakit merong mga ganitong pangyayari na nangyayari sa buhay ng isang maging Kristiyano ka man o maging hindi ka mananampalataya. At sa hapong ito, ating makikita ang ating teksto sa Roma 3:23 o Romans 3 verses 23 at pamilyar sa atin ang talatang ito. Lagi natin itong naririnig. Minsan nakabisan na natin ang mga bagay na ito. Sabi po doon, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At sa mga sumusunod mula doon sa Romans 3 verses 10 to 23, Romans 6 verses 12 to 23, makikita natin ng pinapatungkulan walang iba kundi ang kasalanan. Kagaya lamang ng Romans 6 verses 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ngayon tingnan natin, ano nga ba ang kasalanan? So sa 20th century ng dictionary na Chambers, makikita natin na i-define ito nang sabi doon, yung kasalanan daw ay moral offense or shortcoming. Yun ang kanyang pagkaka-define doon sa tinatawag natin ano ang kasalanan. So, ito ay hindi popular sa mundo ng society. At itong mga bagay na ito hindi popular sa newspapers or popular literature. Kapag name-mention yung salitang kasalanan, ay madalas ang pinapatungkulan nito ay yung sexual immorality. However, itong kasalanan na ito ay mas malalim pa ang kahulugan nito. Maliban doon. In fact, ang katotohanan, ang kasalanan, it touches on every aspect in area of living. Ibig sabihin po, lahat ng aspeto ng tao sa kanyang pamumuhay ay naroon ito. Araw-araw itong realidad na nararanasan. Kaya nga hindi pwedeng sabihin ng tao o ng sino man na tao, katulad ng isang preacher na narinig ko na ang tao daw ay hindi naman likas na makasalanan. Mali po yun. Maling-mali yun sa tinuturo ng Biblia. Sapagkat ang tao ay nagkasala at lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay naapektuhan nito. Yun po ang katotohanan. Kaya walang masyadong mabait, walang todo masama, medyo mabait, medyo masama, wala pong ganon. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, for all have sinned. Kaya nga, binabanggit yung salitang, ang pangalan ni Hitler. Si Hitler ba yung pinakamasamang tao na nabuhay sa mundo? Maaring we can define, yes. But maari ang isang tao ay maging katulad niya because siya din ay makasalanang katulad nating lahat. So, simply define sin, ang kasalanan is a transgression.
As well, ito rin ay shortcoming. Either it's an offense o pagsalangsang doon sa kautusan ng Diyos or God's law. A person o ang tao na naka-offend doon sa batas ng Diyos ay kinikilalang makasalanan. At syempre, haharapin niya ang penalty doon sa batas na yon. So, makita natin sa society, pag na-offend natin yung law, ang isang tao na naka-offend nito ay is in trouble. Nakita natin na talagang wala siyang kapayapaan. Katulad ng halimbawa na kumitil ka ng buhay. Sa batas natin dito sa Pilipinas, yun ay offense. Hindi mo pwedeng gawin yun. At kapag gumawa ka ng ganon, syempre, may batas na parusa para doon. At huhulihin ka ng mga otoridad. Syempre, yung mararamdaman ng taong nakagawa nito, ay wala siyang kapayapaan. Similarly, doon, kapag na-offense natin yung batas ng Diyos, seriously, tayo ay in trouble. Tayo ay balisa. Nasa seryosong kapahamakan tayo kapag nagawa natin na ma-offense ang batas ng Diyos. Siyempre, there's no peace. Walang kapayapaan. Until na yung offense na yon is remedied or removed o mawala ito. Okay? Sin, ang kasalanan, is reality. Gaya tulad ng binabanggit ko kanina. Reality of life which we must face up to. Na kinakakaharap natin araw-araw. Kaya nga minsan natatawa ko kapag sinasabi ng iba dahil may mga doktrinang kapag tinanggap mo si Kristo, hindi ka na nagkakasala. Kasalanan. Yung pala na kasalanan na yun. Kasalanan na naitanggi mo na hindi ka nagkakasala. You are pretending na hindi ka nagkakasala, but in reality, sa mata ng Diyos, you are sinning because there's only one good, only God, and there is no other. So to pretend that it does not exist, minsan sometimes sa reality ng buhay, may mga taong nagpipretend na hindi nag-i-exist yung kasalanan. Okay, so nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung kasalanan sa atin ay ini-small lang natin. We do not, hindi natin binibigyan ito ng pansin. Lagi natin itong pinapractice, ginagawa, and sad to say, we love sinning. Gusto nating magkasala. Sa kadahilan na umabot ito sa puntong to pretend that it does not exist. Na natural lang. Or to dismiss. O sa imagination natin, na umabot tayo sa tinatawag na dinideceive natin ang ating mga sarili. So, we must be serious about it. So, kailangan natin maging seryoso tayo sa bagay na yun. May tinatawag tayong Christian holiness at kapag natatakil yung bagay na yun, ang pinagdidiinan lagi dun ay yung kasalanan. Bakit natin kailangan maging seryoso tayo dito? Sapagkat it concern all of us. So, kita natin na ang sin ay, tingnan natin ng isang bagay na ang kasalanan ay transgression. Pag sinabi nating transgression, to transgress, ang ibig sabihin po nito is to exceed or overstep, to enter into territory not meant for us. Nang ibig sabihin po ay makalampas. Halimbawa, may muhon. Pagka merong muhon, ibig sabihin son, may basog mao di ang basog, di ka pwede bumalyo. Kasi pag bumalyo ka dyan, ay magkakaroon ng hindi magandang lalo na kung kumuha ka ng, halimbawa, nakapurot ka lubi, nasa luyo. Kinuha mo ngaya, naimod ka sa tagsadiri. So, you're committing sin against sin. Di ba? So, ganun din dito sa transgression. Lumampas ang tao doon sa hindi dapat niyang puntahan o gawing bagay.
hindi dapat niya talaga ginawa. A few examples from everyday life. Merong mga illustration dito na sa everyday ng buhay ng tao. Katulad ng binanggit ko kanina. At meron din isa pa, yung katulad ng traffic light. Kung nasa city tayo, nakakita tayo ng mga traffic light. At yung may mga kulay yan. At ang mga kulay niyan ay merong mga pakahulugan. Pag sinabing red, it means stop. Hindi ka pwedeng tumakbo kasi masasagasaan ka, di ba? So, sinabing red light, no entry sign. O kaya yung mga tinatawag na speed limit, pag nasa, tama ba, expressway, meron lamang speed limit na kinakailangan, nakalimita ang iyong pagpapatakbo ng iyong sasakyan. At yung mga tinatawag na double white line. So, meron yung mga bagay na kung bakit nilagayan dyan dahil nilagayan ng batas dyan upang merong makita ng mga limitation. Thus far and no further. Ano? So, yung mga motorista, alam nila yung dapat. Whether carelessly, ignorantly, or willfully, whoever steps the limit in these cases has transgressed the law. Kapag nagawa niya na offense na yun, sumablay siya sa pagsunod na yon, ay ibig sabihin ay tinatransgress niya yung batas. He who has committed an offense and is liable to action by the law. So, kaya makikita natin na tinitikitan ng mga traffic enforcers sa daan. So, in a manner, like ganyan din ang sa Diyos. In God's law. Naglagay ang Diyos ng certain limits or a restriction beyond which we may not venture. Ibig sabihin na hindi dapat gawin ng tao. To those who becomes offense or sin. Kapag lumampas siya doon sa ginawang limitasyon ng Diyos, pinagkaloob sa kanya na hindi niya dapat gawin, siya ay nagkakasala. We shall surely look na ito ay mga bagay na ito is transgression against God's law. So ano naman ang tinatawag na shortcoming? Sin is a shortcoming. So yung shortcoming implies a falling short of the requirement of the law. Okay? Ibig sabihin na hindi naabot ang hinihingi ng batas. One is not up to the mark. A few example from everyday life, again, will bring out the meaning more clearly. So, katulad na lamang ng sa Amerika, sa mga highways, merong tinatawag sila na maximum speed limit of 50 miles. Pero silang tinatawag doon. Kaya nga merong nakikita nyo, binabasa. Nakikita kasi doon kung gaano kabilis yung takbo. Ganun sa kanila. Dito sa atin ata ay expressway lang ata ang meron nun. Pero sa kanila, merong batas na ganun. So, 50 miles per hour. Any driver of a vehicle caught driving on such a road over 50 is liable to be persecuted. So, prosecuted pala. So, makikita natin na yung shortcoming na ibig sabihin ay hindi pagsunod. Okay? Hindi pagsunod. Sumablay. Okay? Yung shortcoming. Hindi umabot. Okay? Kumbaga, katulad ng transgress kanina, mag-the same lang ang meaning ng dalawang ito. At yun ang pakahulugan ng tinatawag na kasalanan. So, yung iba pong mga examples ay katulad ng magmaneho ko ng gabi na wala kang ilaw. So, yun ay shortcomings. Hindi ka nagsisignal, katulad ng nabanggit ni Bro Berry kanina na pumunta siya sa kabilang lane, nag-signal light siya, yung kasunod niya. Bigla din nagpumunta sa kabilang lane nang hindi nag-signal light. It's mali po yun. May ano yun, pwede mo yung sitahin or it's against doon sa batas trapiko. Dapat kasi yung mga drivers ay maingat sila. Pagka ako, lagi akong gumagamit din ng signal light kahit na malapit lang. So, pasiguro kumbaga. Kasi sometimes may mga driver talaga na baka dumaan kasi yun sa sa fixer. Kaya hindi sila nag-train. Hindi nila alam yung mga bagay na. So, kaya mahirap pagka gano'n. So yung mga shortcomings. Okay?
operating a radio or television set without valid license, omission to declare income for tax purposes. So, ito yung lahat ng mga ito ay tinatawag nating shortcomings, and similarly, with God's law, not to do what is expected or required is a sin. So, sinasabi na ang batas, kapag sinabi ng Diyos na ito yung batas, ay huwag mong gagawin. At kapag ginawa mo yan, lumabag ka dyan, ayan ay kiniconsidered na kasalanan. So, kaya nga sinasabi ng Scripture, tell us na sa 1 John 5:17, all unrighteousness is sin. Lahat ng hindi matuwid ay kasalanan. Every wrong is sin, and any act or conduct which is short of perfection is sin. Short of perfection is a sin. So, makita natin. So, dalawang bagay nakita natin ngayon. Yung sin is a transgression. Yung sin is a shortcomings. So, tingnan natin yung tinatawag na origin of sin. Sa theology, tinatawag itong pag-aaral na ito na hamartiology. Ang pinag-uusapan doon ay kasalanan. So, nung nakaraang ating pag-aaral, ay we study about the man. What is a man? Nakita natin, we saw that he was created in the image and likeness of God. Kita natin yun, na ginawa siya, nilikha siya sa likeness of God. And upright, matuwid siya, pure, and blameless creature. Kita natin, yun ang katayuan ni Adam nung siya ay nilikha ng Diyos. Siya ay matuwid. Pure siya. Blameless creature. In this state of sinless perfection. Kita natin na perfecto. Kaya nga nabanggit ng Diyos na mabuti ang kanyang ginawa. And God placed Adam and Eve in the Garden of Eden. Pero makita natin na naglagay ang Diyos ng batas doon. Then God laid down a law. So, merong batas to test their loyalty and obedience. Kita natin, sabi niya doon sa Genesis 2:16 verses Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17, sabi doon, of every tree, sa lahat ng mga punong kahoy na ito, of the garden, thou mayest freely eat. Makakain yung lahat. Sabi niya, but of the tree of the knowledge of good and evil. Maliban lamang sa puno ng pinagmumulan ng mabuti at masama. Malalaman mo yung mabuti. The tree of knowledge, yung karunungan. Malalaman mo yung mabuti at masama. Thou shall not eat. Ang sabi ng Diyos doon, napaka-simple. Sabi niya, wag mong kakainin ang bunga nito. Dahil, for in that day, dahil sa araw na, kinain mo ito, thou shalt surely die. Ikaw ay mamamatay. So that was very simple law that has God given to them to test their loyalty and obedience. But dahil nga merong free will ang tao, so into the garden entered the tempter, Satan. So ito lang naman talaga yung pinagmulan nito. Si Satanas, he was a fallen angel. Siya ay si Lucifer. And God's enemy, number one. So, dahil sa kanyang katusuhan, he caused our first parents to break God's law. So, siya ang dahilan kung bakit nagkasala ang tao. Okay? Doubt, discontent, pride, selfish ambition, disobedience, and rebellion were the steps leading to the fall of Adam and Eve. So, makikita lahat natin ito. Yung doubt. Di ba? So, nung kinain nila, tinanong sila ng Diyos, nasaan kayo? Tatago sila. Nawala yung vision ni Adam na, kaya lang, hindi pala ako makakatago sa kanya. Nawala yung kanyang 100% na IQ. Di ba? Talino si Adam, siya nagpangalan ng lahat ng doon. Pero that time, nang kinain nila yung biglang naging bobo si Adam. Di ba? So, discontent. Nagkaroon na din sila that time ng pride. Selfish ambition. Makita natin kay Eve. Sabi ng ahas,
Pag kinain mo ito, ay magiging katulad ka ng Diyos. Okay? Magiging matalino ka. So, self-ambition. And now, this is the reality na ang tao ay hindi makontento sa mga bagay na meron siya. Ang tao ay punong-puno ng pagmamataas. Ang tao ay punong-puno ng hindi pagsunod, disobedience. At ang tao ay punong-puno ng rebellion sa kanyang puso. So, this is the cause. Ito yung naging cause and effect, resulta ng ginawa ng ating unang mga magulang. So, this rebellion broke the happy relationship between God and man. Di ba? Ipag-usap lang ang tao sa Diyos dati. Parang nakita natin doon yung talagang friend. Di ba? Kaibigan ng Diyos. Isipin mo, kausap mo ang Diyos. Nakikita mo siya ng harapan. Na hindi ka mamamatay nung makikita mo siya. Why? Because Adam is pure, blameless creature. Kaya nakakausap niya ang Diyos that time. Malinis siya eh. But nung nagkaroon ng ganito, naging nawasak yung happy relationship between God and man, between the source of life and the creator. So from that moment of Adam's sin, death entered humanity. So nung magkasala si Adan, bakit si Adan yung laging because Adam was the representative. Siya yung hindi pwede si Eve, okay? Kahit si Eve yung kumain, si Adam kasi yung representative of all mankind. Siya ang unang nilikha. So, Adam's sin and death entered humanity, all humanity. So, kaya nga sabi ng Romans 5 verses 12 na sinulat ni Paul, Apostle Paul, sabi niya, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So sabi niya, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa mundo, at dahil doon, nagkaroon ng kamatayan, ng kamatayan, dahil sa kasalanan, at ang kamatayan ito ay ipinasa sa lahat ng tao, sa lahat ng tao, at sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay. So, because Adam was the representative. These verses, ito yung verse na to, teaches that Adam was the representative of the entire human race. If he had passed the test, imagine kung naipasa niya yung test, all mankind would have passed as well. Wala din sana makakapasa. But he failed, and so all mankind fell into sin. So Adam's sin was imputed, ito yung tinatawag natin, Adam's sin was imputed to all humanity. Kaya meron tayong tinatawag na doctrine of imputed righteousness, which is Christ has imputed to us His righteousness. Dahil dito, kasi, si Adam kasi, at the time na hindi pa tayo nakakilala kay Christ, Adam's sin was imputed to us. Okay? Sa lahat ng mga nilalang. So ito yung tinatawag natin na original sin. Na hindi ito kayang hugasan ng tinatawag nating baptism. Okay, yung tinuturo ng malaking simbahan na nahuhugasan daw ang kasalanan ng orihinal na kasalanan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Mali po yun. It's not true. Ang nakapaghugas nito, hindi yung baptism. When you put your trust in Christ, when you put your faith in Christ, this original sin was erased once and for all. Kasi nga, sinabi ni Lord, gagawin kong puting niebe. Diba? Yung marumi mong puso. Diba? From that first act of rebellion by Adam, the seed of sin, ang bunga o yung buto ng kasalanan ay nasa human race. So that even a newborn baby is also tainted with sin. Okay? O kahit yung bata, hindi niya pa pinapractice yung sin, pero tainted na ng kasalanan. So maalala natin si King David recognized this original sin. Nang sinulat niya yung Psalms 51:5. Sabi doon, behold, I was shapen in iniquity,
and in sin did my mother conceive me. Yung ibig sabihin nun ay, nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina, ako ay makasalanan na. Di ba? So, no baby conceived of human father and mother is born without sin. Kaya lahat ng tao ay nagkasala. And there's only one na hindi nagkasala talaga. Christ. Kaya napaka matindi ng yung pagkakatawang tao, yung virgin birth na binabanggit ng Bible about Christ, humanity, that Christ was not sin. Doon pa lang sa umpisa, from the very start. Okay? So napakahalaga no, because man is sinner. Kahit na yung baby na hindi niya pa pinapractice yung sin, he or she tainted with sin. So makita natin, he is a sinner from the time of conception. Nasa loob pa lang ng tiyan. He is not born good. O kaya mali yung picture na yun. Nagsabi na, ang tao hindi naman talaga masama. Merong mabuti sa kanya. And dito, binabanggit dito, no. He is not born good. Hindi siya isinilang na mabuti. Okay? Or neutral, o nasa gitna. As what some psychologists teach. It is not that environment that makes us sinful and bad. Hindi lang environment ang nagpasama sa tao o kaya naging worse siya. And maybe sometimes yes. But hindi yun talaga yung pinagmulan o yung root ng mga bagay na kung bakit siya naging makasalanan at naging masama. If we live in a perfect environment, we will still be sinful. Di ba? Kahit nasa perfecto na tayong, why? Because Adam and Eve, nangyari yun sa kanila. That was the perfect environment, pero nagkasala sila doon. Yeah? Lalo na tayo. Kahit ilagay tayo doon sa perfectong environmental, ay magkakasala tayo. We cannot blame it on Satan also. Hindi natin pwedeng don't you put your blame on me, sabi sa kanta. Di ba, lagi na lang ako. Sabi niya doon, no? We are born in sin. Ang katotohanan, tayo ay isinilang na makasalanan and we will die in our sins. Okay? The reality of original sin is clearly seen in the child's natural tendency towards jealousy. Di ba, yung mga bata? Ito natin. Yung realidad ng original na kasalanan. Bata, no? Lagi ko itong sinasabi. Hindi naman nagturo ang mga magulang na magsinungaling yun eh. Yeah, but that natural tendency towards, bakit nakakaranas sila ng pag-jealous? So, nagsiselos. Bad temper. Yeah? Malice and falsehood. Childhood sins which appear without adult vision. Okay? This original sin will be confounded by what is known as willful sin. Dahil talagang kusang labas. Kahit nga may mga movies kayo na nakikita na malit pa lang ikinulong na sa loob ng walang nakikita sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Pero bakit kahit nasa 4 na sulok ng kwarto siya, nakakapag-isip siya ng masama? Yeah? So it's reality. Talagang merong nandun talaga yung kasalanan, yung willful sin. As the person grows into adulthood, he will commit his own sins on top of Adam's imputed sin. Noong mga time nang nagba-Bible study ako, may mga pinupuntahan akong mga lugar. Meron isang tao ko na na-encountered na matapos ko magbahagi ng salita ng Diyos at narinig ko parang chismis siya na sabi, doon daw sa pagbabahagi ko ay pinipilit ko daw na sinasabi na may makasalanan sila. Sapagkat itinatanggi niyang siya hindi nagkasala. And sometimes it's hard to akala niya siguro hindi na parang ikino-comfort yung sarili kasi sometimes ganun yung tao. Sila na lang yung bahaginan mo kasi sila naman yung dapat makarinig niyan, hindi naman kami. Kasi sila mga manginginom yan eh. Sometimes doon pa lang sa part na yun ng pananalita mo, you are sinning. Kasi pinapalagay mo yung sarili na hindi ka na mas masahol ang, oo nga, mas masahol yung ginagawa nila. But
hindi yun dahilan para mag-escape ka sa katotohanan na ikaw also ay baka mas malala pa nga yung ginagawa mo kasalanan. So, yung sin is, dito nakita natin yung origin of sin, kung saan siya nagmula. Tapos ngayon, nakita natin, sin is universal, pangkalahatan. Okay? The Bible says, for all have sinned. For all have sinned. Romans 3 verses 23. Dito maliwanag talaga na for all ang kasalanan. For all have sinned. Di ba? There's none righteous. No, not one. Sabi ng Romans 3:10. There's no exception. Many people will not agree, yeah, with this statement. Some would feel highly insulted and indignant at such a statement. So that's why Charlie Kirk and the life of him, dahil merong na-offend doon sa kanyang truthfulness ng pagsasabi ng katotohanan ng tao ay makasalanan. So, kaya siya binaril. Yun ang ugat nun. Dahil na-trigger yung kasalanan kanilang ginagawa, na-expose. Ayaw ng tao ng ganon. It is human nature for a person to feel that he or she is, after all, not bad. Yeah, ito yun. Ito yung binabagit ko kanina. In fact, the tendency for us is to compare ourselves with those who sin in our eyes. Kita natin, ako naman ay hindi ganon. Lagi mo, ako may naririnig ako ng ganito eh. Ano naman eh, parang hindi natin makita. Dapat kasi yung response, lalo na kapag ikay Christian, dapat yung response mo ay hindi ganito. Dapat meron ka tinatawag na nagpapakumbaba ka. Na inaamin mo, Panginoon, talagang ano eh, wala eh. Sablay talaga ako, Lord. Di ba? Hindi yung hihirit ka pa eh. Lord, kasi ano eh, hindi. Talagang aminin mo na, wag ka nang mag-alibay. Okay? So, minsan ganun, di ba? Lord eh, Pero yung katotohanan talaga, we are fall short nga eh, sa glory ng Panginoon. So, we therefore tend to pat ourselves on back and say, we are surely better than they. Ito yung mga bagay na kami naman ay mas matano sa kanila. Or we're good enough. And sometimes, may mga Christians na de-confer themselves sa ibang tao. Kasalanan siya. Sa Christian holiness, hindi papasa yung ganon. Why? Kasi you are comparing yourself to the unbelievers na sinasabi mong, ay, mas malinis ako sa inyo. Kasi ako nagsisimba ko eh. Naniniwala ako sa Diyos. Kayo, talagang mga na kayo, mga wala kayong talagang mga kayo. Di ba? Sometimes, yun po ay mali po yun. Mali yun. Dapat you are not comparing to them. Di ba? Dapat maging, mapagpasalamat ka. Salamat Lord dahil inalis mo ako sa pangyayaring iyon ng buhay ko. At kawaan mo din sila na one day ay makakilala sila, di ba? Pero hindi ko sinasabi na sometimes we are not, na hindi tayo nakakasalita ng hindi maganda. Sometimes nakakasalita tayo ng hindi maganda. Because we are human. And lately, malalaman lang natin na, Lord, patawarin mo ako dahil nakapagsalita ako ng mga bagay na gano'n. At salamat dahil naalala natin yun. Ang masama kung hindi mo naalala na nagsalita ka ng gano'n. Diba? So, kaya nga makita natin na yung grace ng Panginoon ay kailangan na kailangan natin. Okay, so makita natin this sort of self-appraisal, however, is entirely subjective and partial. Okay. Ito yung kinukonsider niya ang kanyang sarili na na hindi naman ako mas mabait ako kaysa sa kanila. Yung partiality at comparing. Everyone is left to set his own standard. Na meron ako standard ng pagiging mabait. So kung ganun ang mangyayari, na lahat tayo ay merong standard, so chaotic ang mundo. Kasi naka-basis ka dun sa iyong standard mo eh. Ito ang standard ko ng mabait, ganito. Tapos yung iba naman, ang standard ko ng mabuti ay ganito. So hindi kayo magtatagpo kasi merong kanya-kanya kayong standard o relative. So, pero sa tayong tao, merong talagang reliable na standard na pwede nating bigyang pansin at pagtuunan na ito talaga yung standard.
And we see that standard na given by God. Why? Kung kailangan natin maintindihan yung kung ano talaga yung kasalanan, kailangan natin i-accept na merong Diyos. We must have the right, merong isang makapangyarihan na may right standard and competent to judge. Hindi tayo yun. We ourselves cannot set our own standards and then be our own judge. Hindi tayo yung mag-set ng standard at tayo rin ang maghusga. We have been created by God. Mayroong Diyos who is both holy and just. Siya'y banal at makatwiran. He alone must be our standard and our judge. Siya talaga yung standard and mag-judge sa atin. Only He who is perfect can be our standard. So, when we are judged by God according to His standard of holiness and perfection, none meets the required standard. So, hindi maaabot talaga yung standard. We all fall short. We are sinful and undone. There's no exception before God. Kahit na nga lang doon sa 10 Commandments na ibinigay ng Lord, pag binasa natin yun, yung sabi na, number 1, "Thou shalt have no other gods before me." Exodus 20 verses 1 to 17. The 10 Commandments. So, yung first commandment, God comes first in life. Dapat ang Diyos muna ang una sa iyong buhay. O kanina, narinig natin, may mga katulad testimony ni Mama Crisanta. So, nakakaligtaan. Di ba? So, dito pa lang, babagsak tayo sa first commandment. Napaka simple. Ako din, sa buhay na ito. Di ba? So, dahil sa dami mong iniisip, minsan nakalimutan mo na, pambihira. Hindi na ako nakapag-pray. Hindi na nakapag-read ng Bible. Nakapanghina kapag hindi mo nagagawa yung mga bagay na yun. Why? Because kung doon pa lang sa standard ng Diyos na i-judge tayo, ay lagi tayong kakatulan talaga. Na papaluhan ka lagi na, you are guilty. Yeah, you are guilty. Kasi hindi mo nasusunod eh. Okay? So, yung first commandment niya, ang ibig sabihin doon, God come first in life. Okay? He's the creator, the source of life. He is also our God. He rules the earth and universe and all things. He is the giver of all good gifts and provider of our daily needs. He maketh His sun to rise on the evil and on the good and send it rain on the just and the unjust. Kita natin sa Matthew 5 verse 45. If all our goodness comes from Him, it is not reasonable that we express our gratitude to Him in adoration, service, and worship. Diba? Kung lahat ng bagay nito siyang pinagmulan, natural lamang na ang ating maging response dito sa kadakilaan ng Diyos na ipinapakita niya sa atin ay yung adoration, gratitude, service, and worship Him. Di ba? He alone is God, and there's none else. Therefore, He alone must receive our utmost and highest devotion and love. God must come first in our affection. Yung tinuturo kanina doon sa church. Unahin ng Diyos. Yung affection natin. But sometimes, ang madali lang ito pakinggan eh. But mahirap ito i-practice. How can I love such God na I do not see? Diba? I cannot touch. Hindi ko man lang siya mayakap. Diba? I only have faith. But that faith is not like a mustard seed. Sometimes hindi. Mas maliit pa dun sa sa buto ng mustasa yung ating pananampalataya. Yeah. Lalo na kapag dumadaan na yung mga problems in life. Nakakalimutan natin na merong Diyos na nagbibigay ng lahat. So no one else and nothing else must take the place, not even our nearest and dearest ones, such as father or mother, husband or wife, son or daughter. Wala na iba to worship. There's only one God to serve. Yung Diyos natin na sinasamba. Di ba? So, yung second commandment, sabi din, "Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them." So, huwag kang gagawa ng mga imahe. Huwag mo silang yuyukuran. At huwag mo silang paglilingkuran. So, dito, makikita natin, litaw na litaw yung ang binigay na standard ng Diyos.
So, pinoprohibits dito yung idolatry in any form. Sa lahat ng anyo ng idolatrous. So, John 4 verse 24, ang sabi doon, God is a spirit, and they have that worship Him, must worship Him in spirit and truth. Walang alibay na sasabihin, ay ito'y picture lamang. Di ba, inaalala natin ng ating mga yumaong sa ating buhay ay ganito din ang pag-alaala sa kanila ng habang sila nabubuhay, kaya ginawa natin sila ng imahe para hindi natin sila makalimutan. Pero hindi namin sinasambayan, niyuyukuran lang. So, makita natin yung alibay na gayon ay hindi papasa sa standard ng Diyos. At it's a rebellion to God. Yeah? Rebellion yun. Napaka tindi ng paliwanag doon ni Paul sa Romans na imbis ng sambahin ang manlikha, yung sinamba ay yung linikha. Okay? Men the rebellion against God have passion for themselves by the imagination of their evil minds. Dahil sa imahinasyon ng kaisipan. And hosts of false gods and idols and set this up as objects of worship. You see them in temples, in homes, even in churches, to pay respect and reverence to the image of Virgin Mary, the apostles and saints, or any idol is an offense against these commandments. So, katulad na lamang ng merong kinanonize ulit na santo, saint of the internet, kalimutan ko lang yung pangalan ng batang yun. Ito lang, meron ng santo ng internet. So, that is a blasphemous acts that I ever heard na nasa kapanahunan natin ngayon. At nasasaksihan ko itong mga bagay na ito na pati yung internet ay ginawa nila ng santo. At wala na talaga sa matinong pag-iisip ang tao. Pagkikita natin yun. Di ba? So, hindi ka nga gumawa ng graven images. Pero yung act mo, yung i-canonize mo yon, that is idolatrous. Di ba? Hindi lamang yung mga graven images, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, it's not, mas mayroong pang malalim na pakahulugan doon. Lahat ng mga ito na yung nagiging sentro ng buhay mo. That was idolatrous. Kailangan, kung meron tayong mga mga bagay man na binigay sa atin ng Diyos, lagi natin pagpasalamat sa Kanya at hindi ito maging kapalit ng Diyos sa buhay natin. Okay. So yung 3, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain." Our God is the Almighty, Supreme Ruler. All men must reverence His holy name. Whenever we mention His name, we must do so with great respect. Sa una, sa panahon ng mga kananayan, ay, bigla na lang nababanggit ang Diyos na dusay, ay, nakaraho. Yeah. Sometimes na, ay, Diyos ko. Tulad ng mga nung mga panahon ngayon na mga nangyayari na linog, matay na, Diyos ko, Diyos ko. Di ba? So, pangaran ng Diyos, dapat, alam mo ba kung sino yung Diyos na tinatawag mo? Baka Diyos ni, ano yun? Si Buddha, baka si Buddha yung tinatawag mo. Di ba? Dapat malinaw kung sino yung Diyos na tinatawag. Baka nakikidiyos ka lang. Pero hindi mo talaga siya kilala. Yan ang masaklap. Tumatawag ka sa isang pangalan na hindi mo naman talaga kilala. Yeah. Kaya yung Christianity, meron tinatawag na relationship with God. Alam ng Kristiyano kung sino yung kanyang sinasamba. Yeah. Alam niya kung sino tinatawag niya. Hindi siya nakikidiyos ko. Yeah. So dito, binabanggit dito, "You shall not take the name of the Lord in vain." Huwag mong gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. We must, lagi nating isipin that merong reverence sa pagbanggit sa kanyang holy name. And yung pang-apat, remember the Sabbath day to keep it holy. Sometimes ito, medyo bumabagsak tayo rito. At mayroong book na binabasa yung The Puritans.
may mga panahon pala na ipinaglaban nila yung araw ng pagsamba. So, the recover of the Sabbath day. So, merong napakaganda ng statement doon na binabanggit ng mga Puritans na kailangan yung mga pagsamba na dapat naka-align sa salita ng Diyos. It must be a whole day. Kasi whole day naman talaga dapat. Ngayon, half day, 2 hours, ang tanong kagad, ang tagal naman ni pastor magsalita. Wala pang whole day yun. Lalo na kung whole day pa nag-istorya doon ng di baka sa sunod na linggo, wala na talaga mag-attend. Kasi, awaton man yun, istorya man na kuan. Tama, nandiyo. Minsan nga, may umattend dito na sabi, Bible study yun, mga kabataan, sabi. Tama na, sasayo ka sa bulan, ay sayo lang. Basi, makalampas man kita, masubrahan man kita sa mga rarasunon nyo. Sasayo lang daw, sasayo ka sa bulan. Sayo lang ka, bises, kaya kung masubrahan man. So, kita natin na talagang ibang klase ang pag-iisip, So, God created all things in 6 days and observed a day of rest on the 7th. So, maliwanag yun, na dun sa Genesis, makita natin that 6 days nilikha ang lahat. At ang ikapito ay namahinga ang Diyos. Kung ang Diyos nga ay namamahinga, ang tao, siyempre kailangan mamahinga. Diba? Ay, ika-Domingo, mamunay ka man. Kay, pag-alo na nunong ka sa katrabaho, ani ka Domingo, pamunay mo ang lawas mo. Di ba, makita natin, ang lawas talaga, hindi ba kayo nag-ask, nagtanong na, bakit kailangan ipahinga yung katawan? Di ba? Kasi nangangailangan siya ng rest. Hindi ka robot na all the days of your life ay yung gabi ginagawa mo umaga. So, kaya maagang namamatay din. Kasi walang pahinga. So, kita natin dito na ino-observe natin yung 7th day. The rest of the 7th. This is the divine plan and pattern. Man was formed in God's image and likeness. We must therefore also conform to this divine plan and pattern. To observe 1 day of rest in 7, on this day the creator man must devote himself to the remembrance and service of the Creator God. So, ito napakaganda. So, masalamat tayo, taging Kristiyano tayo. Kasi we observe this. Ang iba na hindi Christians, forgive me Lord to compare, pero it's a reality. Hindi na naalala yung ikapitong araw. Ay, ikapitong araw, hindi naman sa simbahan pumupunta. Sa Bulangan. Yeah? So, doon pupunta. Sa sugalan. Sa inuman. Happy tayo ngayon. Kasi sahod. Domingo. Domingo. Pakarita pa di. Sure shot kirita. Tagay-tagay. Hindi niya naalala na kaipuhan i-devote ang buhay sa paglingkod sa kagurangnan dahil salamat sa Diyos dahil hinimo siya sa kagurangnan. Yeah. Kaya Christians observe Sunday as the day of rest and worship. By rest is meant the stoppage of all normal secular occupation. Mga ginagawa natin. The work which occupies us during the other days of the week. Our Sunday is the Lord's day and should be kept holy. On that day, hindi nakakalimot ito. On that day, all our thoughts and activities should be devoted to the Lord and His kingdom. Dapat ang iisip tayo every Sunday, Lord, salamat. Lord, ito yung pagkakataon na makabasa ka man lang sa Bible. Di ba? Ito yung pagkakataon. Kasi Monday to Saturday, alimutan mo Wala kang time kasi dito sa panahon natin, ang pasok natin, 8 hours in a day. Di ba? So, kailangan maagap ka gumising. So, wala nang panahon para sometimes nagkakaralimutan ng devotion. Yeah. So, dito man lang sa Sunday, rest day, ituon mo yung buong pag-iisip mo, ang mga aktibidades sa mahal na Diyos and His kingdom. You should refrain as much as possible from doing work
which can be done on other days. We should also refrain from selfish pleasure enjoyments. Christians should not go to the beach or play golf or tennis or have tuition on Sunday. Okay? So, pwede man ha. Pwede ba, pastor? Mga ano? Diyo lang. So, diyo po man sa ano mga. Pwede ba? Mga religious lang. Nahirit pa. So, pwede siguro recreational. Grupo ng mga kapatiran, siguro, variable sa ano, nag-share ng ano, ng mga nangyari sa kanilang buhay. So, pwede siguro ganun ang gawin. But for your enjoyment lang sa sarili mo, na wala namang, it's not relative doon sa ano ng Panginoon. You can, sa conviction mo naman yan eh. So, kasi meron tayong tinatawag na mayroon tayong Christian liberty, kalayaan na tinatawag. So, if we observe the Lord's Day as our rest day or the week of serving God, we shall receive this special blessing. A Christian's who prays every day and lives for Christ from Monday to Saturday will delight in coming to the church on the Lord's Day. So, marami pa itong honor thy father, thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not bear false witness against thy neighbor, thou shall not covet. So, yan ang standard ng Diyos kung paano niya tinitingnan ang kasalanan. At kaya nga, wala talagang maidadahilan ng tao. Sabihin niya na, Lord, ako naman ay mabuot-buot. Basi, pwede ako doon makaabot. Ay, babribe mo ang Lord na ano, na, pwede man Lord na ano. Maski sa ano lang, sa gate lang sa langit. Hindi mo na ako pagpasulod doon sa sulod. Dito lang ako sa gate. Basta yun ako doon. Hindi yun mangyayari. Hindi yun mangyayari. So, kaya, pagka yung 10 Commandments pa lang to at ilalagay doon at ipinakita sa tao, ang hatol talaga ay you are guilty. You have to remain silent. Ikaw ay paparusahan talaga. But thanks be to God dahil we are forgiven by Christ. Diba? Kaya ma-appreciate natin yung ginawa ni Christ na ginawa ng Diyos na pagpapawalang sala sa atin. Kasi kung hindi, nako, talagang hatulan tayo. Walang matinding lawyer o na abogado na magtatanggol sa iyo. Kahit sino yun, sumikat na abogado. Kahit sino pang pinakamatalinong abogado, naiharap ka at yun ang kunin mo. Hindi ka mapapawalang sala. Dahil ang the great lawyer, walang iba kundi ang Diyos. But salamat sa Diyos dahil nasa panig natin ang ating Panginoon. And yung sin ay, syempre may consequences yun. Yung sin causes conflict with God. Kapag hindi mo sinusunod ang Diyos, mayroong conflict. Yung sin causes conflict in oneself, sa iyong sarili mismo. Like a deadly toxin, poisons our whole system. Our hearts become stained with sin, our nature becomes corrupt, we are unable to do the things we ought to do, we are burdened with guilty conscience, there is no peace. Kaya yung paliwanag ng iba na naligtas ang tao by his own will is false. Kasi yung sabi ng salita ng Diyos ay walang naghahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Salamat sa Diyos dahil hinanap niya tayo. Ang Diyos ay hindi nawawala. Tayo ang nawawala. Kaya nga mayroong talinhaga ang Diyos dun. May isang tupang nawawala. Iniwan ng pastol ang 99 at hinanap yung isa. Di ba? So maraming siyang parable na ganun. May nawala na piso, hinanap, nakuha, at ipinamalita na nakuha na niya.
Di ba? So, kaya yung mga nagsasabing ang tayo naligtas because our own will, hindi po ng will natin, but the will of God. Yun ang katotohanan. Sin causes conflict with others. So, kapag nagkasala, syempre, may komplikado ka sa ibang tao. So, ito yung mga resulta ng kasalanan. At since remedy, basically sin is an offense against God, therefore, only God can settle or remove that offense. So, ang Diyos lang makakapag-settle sa atin. Matanggal yung offense na yun. By ourselves, we have no means of making up or making right with God. The Bible says that we have no strength. All our efforts without Christ are destined to fall short. Even our best is not good enough. Our righteousness are filthy rags, sabi ng Isaiah 64, verse 6. There is no way but for God to step in help fallen man. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans 5 verse 6-8. Namatay si Kristo para sa atin. Ang hindi kayang gawin ng tao na makalapit sa Diyos ay ginawa ng Diyos. And once and for all, tayo'y pinatawad ng Diyos. There was no other good enough to pay the price of sin. He is only could unlock the gate of heaven and let us in. Sabi ni Alexander, walang mabuti masyado na makapagbabayad ng kasalanan. Meron lamang, siya lamang ang makakapagbukas ng pinto, ng gate ng kalangitan at tayo'y papasukin. At walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos at nawa meron tayong mga natutunan sa hapong ito sa ating pagpapatuloy dito sa ating basic Bible knowledge. At natakil natin yung kasalanan at nakita natin kung gaano ito katindi at kung paano din tayo pinatawad at kung paano natin ito labanan sa ating buhay. There's only one way, yung salita ng Diyos. So tayo pong lahat ay